The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. John chapter 1 verses 29 to 34. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, who is far greater than I am, for he existed long before me. I did not recognize him as the Messiah, but I have been baptizing with water so that he might be revealed to Israel." Then John testified, "I saw the Holy Spirit descending like a dove when heaven and resting upon him. I didn't know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, the one on whom you see the Spirit descend and rest in the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the chosen one." Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, O Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po, magandang gabi sa New Jersey, sa Canada, no? Sa iba't ibang parte ng Canada. I thought it's just only Calgary. Pero ang dami palang lugar, Toronto, Manitoba, Quebec, no? Parang nag-round robin na ako sa buong Canada. Thank God, no? Nag-request ako kay Brother George to have our topic, less of me, less of us, and more of Jesus, no? A life of trust, surrender, and generosity. Kasi yun ang buhay natin nung ma-renewed tayo. As Sister Nori shared to us, nung makilala niyan Diyos, di ba? Doon siya nagkaroon ng understanding ng lahat. At doon na rin natin naunawaan na ang life pala ng sa ating Panginoon is full of trust. And then, pag hindi mo maintindihan, surrender. Pag nabuo po natin yung trust and surrender, matututo po tayong magbigay. And that is what we call generosity. John 3:30, ang sabi po is, he must increase, I must decrease. No? Ano po ba ibig sabihin nun? Yung team po natin na sabihin po natin na he must increase and I must decrease, hindi po ibig sabihin na mawala tayo. Yung less of me, hindi po yung mag-disappear ka, hindi po. It is about putting Jesus first in our choices, yung mga gusto natin, priorities, alam niyo yung mga priorities natin sa buhay, 'di ba? Pag mag-asawa tayo, bagong kasal, ito mga priorities natin. Ito yung mga pipiliin natin. And even how we use what we have. Yung lahat po nung ginagamit natin, sasakyan, yung damit natin, yung pagkain natin, everything. Ang ano dun is put God first. Yung kasi ang buhay natin, kailangan nauna ang Diyos eh. Pag nauna ang Diyos sa buhay po natin, my dear brothers and sisters, sa totoo lang po, everything will be fine. Pag nauna ang Diyos. Bakit? Kasi nauna siya, iaayos niya na ang lahat bago ka pa dumating. Di ba yun ang nangyari kay yung binasa nating gospel? Kay John the Baptist. Hindi nga niya kilala hindi niya alam. Yung pala ang mensahe ng Panginoon. Kaya nga sabi ni John noon hindi ako karapat-dapat. That is less. Less of me and more of Jesus. Number 1, meron po akong 4 na isi-share sa inyo. Number 1, less of me of what? Letting God of control. Minsan kasi, pagka kasi, gusto natin lahat, control natin ang lahat Di ba? Sa buhay natin. Yung time natin, gusto natin control natin ang ating time. Especially po, sorry huwag po magagalit. Especially po yung mga nasa abroad. Talagang as in on the dot and time. Busy, masyadong busy. No? Yung control natin, yung plans natin, yung plano natin. Natutunan natin yun Nung nag-aaral tayo, nung mga experience natin, we make a goal. We make a plan.
no? And as in, gusto natin masunod lahat yung plano na yon. Kasi yun ang aim natin. By after 5 years, for 5 years, eto na ako. Pagdating ng 10 years, eto na ako. Ang problema, hindi mo naabot. Frustrated ka. Pagod ka. Hirap ka. Tapos sisisihin mo yung sarili mo. At minsan pa, sorry po, sisisihin natin ang Diyos. Sasabihin natin, hindi siya tumutulong sa atin. And again, another one is even our money, even yung ating resources, yung ating material, we control it. We control it. Alam niyo po, nung sabi nga, isinyer ko nga po, ang Holy Spirit pinaliwanag how we will control, how we will be managing our finances, yung ating dumarating. Question, nung dumating ka sa mundo, may pera ka ba? Wala. Nung dumating ka sa mundo, may damit ka ba? Wala. Hubo tayo? Wala. As in salat. And then, babalik po tayo, ang dala lang natin, parang dalawang bagay lang. Baka nga walang brief, walang panty. Siguro, ang dadali natin yung pinaghanda na yung pamburol mo. Pero wala kang sapatos, wala kang medyas. Wala kang relos, wala kang kwintas. Iiwan natin lahat. So when we came in here, into this earth, wala. Wala tayong dala. At pagbabalik po natin, yung bahay mo maganda, yung kotse mo magara, yung pera mo, yung kayamanan mo, even your insurance na pinagtsagaan mong bayaran, hindi mo madadala. Mag-isa kang lalagay sa kahon. At ang paglalagay natin, saktong-sakto lang, kasyang-kasya lang tayo. Jesus invite us to trust Him, not ourselves. Nag-aaral ako, Brother Vic Tapos ako ng ganito siyempre, kailangan talaga gamitin ko ito. Ito talaga. Then when you fail, when you flunk, you're frustrated. Kakaroon ka ng depression, kakaroon ka ng anxiety. Then sisisihin mo sarili mo, ano ka ba naman? Ano ka ba naman, Vic? Nag-aral ka, bakit ganito ka? Doon ko po naunawaan ng without God, we can do nothing. Pag wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya si Lord, inaanyayahan tayo to trust fully. No string attached. Walang matitira. Whole self. Siguro baka masabi na, teka Brother Vic, siguro nasasabi mo na kasi 40 years ka na kay Lord Of course, hindi po ito overnight. Ang renewal po natin, even ako po, 40 years, still, wala pong ceiling. Siguro, pag namatay tayo, yun ang katapusan. But still, as we go on, we study, we learn from God everything. Yung lahat ng mga ginagawa po natin. So in Proverbs 3 verse 5, sabi po is, trust in the Lord with all our heart. With all. Hindi po yung sinabi na, trust in the Lord half-hearted. Yung kalahati lang. Itatrust ko lang yung husband ko kasi hindi ko maanuhan yung husband ko. Lord, ikaw na bahala sa husband ko. Lord, yung wife ko na lang kasi maldita yan Ikaw na lang bahala sa wife ko. Yung mga anak ko, Lord, naku Lord, di ko na maintindihan. Yan ang itatrust ko sa'yo. No, ang sabi ng Panginoon, trust the Lord in whole, all of our heart. Giving is not a loss. It is our, I would say siguro, it is our way of saying, Lord, you are the provider. Ikaw ang nag-provide ng lahat. It's not my income. Yung trabaho po natin, yung work natin ngayon, biyaya po ng Diyos yan. There is a time, in a click of a finger, mawawala. Pero ang Diyos hindi mawawala. Everything. Sa Kanya po nakasandig lahat. Siya po ang tunay nating pag-asa. So, let go of control. Iles natin yung pagkokontrol natin sa lahat. Always consult Jesus. Always consult the Lord. And trust. More of trust. Trusting Jesus. Yung ipagtiwala mo. Marami kaming karanasan ganyan ni Sister Emma. Sa totoo lang.
Nagkaroon kami ng farm dito sa Cebu. Praise God. So na-ingras ako. As in, talagang, sabi ko, farmer ako talaga. As in. Siguro, napansin nyo noon yun. Yung mga ngayon wala na. Di po ba? Tapos, that was, anong year? 2020 yata, 2021. Dumaan po yung Odette. Pagdaan ng Odette, praise God. Dapa lahat. Lahat ng building ng hayop, lahat ng halaman, wala, as in. And that's the time na-elect po ako as the head coordinator ng Archdiocese of Cebu in the 42 communities, charismatic communities. Bukas Loob sa Diyos, Light of Jesus, yung The Peace, kasama po yan, El Shaddai, Love Flock, Lord's Flock, lahat ng 42. Sabi ni Sister Wife, sabi ko man, hindi ko maintindihan bakit hinayaan ni Lord na mawasak yung farm. Kasi kilala ka ni Lord pa. Alam niya, pag na-engross ka, pag nag-focus ka, gusto mo mangyari. You always in control. Si Lord, di ba, lagi natin sinasabi, don't worry, God is in control. Di ba, madalas sinasabi po natin yun eh. Nasabi natin, pag yung kaibigan mo, kapatid mo, o kakilala mo, nagsabi sa'yo, bakit pa ganito nangyayari sa akin? Ano sasabi na? Huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang nagkokontrol ng lahat. And totoo naman po yun eh. Ang Diyos naman talaga nagkokontrol eh. Sunod-sunod po, nagkaroon kami ng lindol. Nagkaroon po kami ng bagyo. And simultaneous, yung bagyo at saka baha. Then, ngayon lang po, last week, landslide sa basurahan. Yan, sabi nga ni Archbishop, yung aming bagong Archbishop, sabi niya, dumaan ng lindol, dumaan ang bagyo, dumaan ang baha, dumaan ang landslide, pero nandito pa rin kami. Kasi ang Diyos ang sinasandigan namin. Pag ang Diyos ang sinasandigan natin, everything, totoo kapatid eh, lahat naman galing sa Kanya lahat eh. Maski yung farm, misa kasi, pag sinabi natin, oh, Brother Vic, may farm pala. May farm kami. Minarinig ko po ito sa isang speaker. Sabi ko, ang ganda na sasakyan mo. No, it's not my car. It's the car of the Lord. Ang ganda pala ng bahay mo. No, it's the house of the Lord. And even ourselves, even yung sarili po natin, owned by the Lord. Owned by the Lord. Wala tayong pagmimay-ari, sa totoo lang, kapatid. Alam niyo po, ang pagmimay-ari lang natin sa mundo? Sorry po. Kasalanan lang yung pag-aari natin dito sa mundo. But everything provided by the Lord sa buhay po natin. Second, less of me. Of what? Less of fear of not enough. Yung kakulangan. Tayo gusto natin yung perfecto. Tayo gusto po natin na kumpleto lahat. Kaya nga pag nag-grocery tayo, di ba? Pag nag-grocery tayo, gusto natin umaapaw. Yung ating postcard, as in umaapaw. Compute po. I-check po natin. Check kanan. Double check lang po natin. Ilan na na-spoiled sa dinami ng nag-grocery natin. When we came in, I think 2019, nung bago mag-pandemic, doon nga po kami nagpunta rin ng Toronto noon. Nag-talk ako for LSS and saka Marriage Encounter at that time. Napansin ko doon sa anak namin sa Golden, British Columbia. Biko, anak, grabe naman yung binili mong Coffee Mate. Laki. Ilan lang naman kayo. Kasi ganito dito yan eh. Ganito eh. Kasi nag-grocery kami sa Calgary lang, malayo. So, sabi ko, hindi. Maliliit lang, yung ayun, nag-stay kami doon for almost a month yata. Kita ko yung natirang kalahati, matigas na. So, may mga po tayo na pakawalan natin yung takot natin na kakulangan. Ito pa, meron sa atin takot. Pagdating na bagay diyan sa Canada kasi libre ang pag-aaral ng bata. Dito sa Pilipinas, naalala ko si Sister Emma nung maliit pa yung mga bata nag-aaral. Kaya lang kasi 5 sabay-sabay nag-aaral eh.
No? Siyempre, pag nag-examination ng isang eskwelahan, sabay-sabay naman halos nag-exam. So, Sister Emma, natutulog ako. Sabi niya, Pa, bakit? Ano naman, ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Ikaw, tulog ka ng tulog dyan. Yung mga anak mo. Oh, paano yung mga anak natin? Mag-exam. Sabi ko, kailan mag-exam? Next week. Diyos ko naman, ang sarap-sarap ng tulog ko. Next week pa pala. Next week na tayo problema. Next week na natin intindihin yan. Trust the Lord na si Lord hindi magpapabaya. That was so many years ago. Yung 5 po natapos. Yung panganay po namin yung doktor nasa England. Manchester, England. Yung pangalawa po namin nandiyan sa Calgary. Na-meet ni Brother Miller. Yung aming anak diyan. Yung pangatlo po namin, yung nandun po sa Golden. Yung pang-apat po namin, nandun po sa Republic of Karkar, Cebu. Akala nyo, ibang bansa pa rin, Cebu rin pala yun. No? At tapos po yung bunso po namin, driver po ng eroplano. Lahat po yun nangyari. Nangyari saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pananampalataya. Ang ginawa lang po namin, naalala ko, for so many years, is just sumanda lang sa Panginoon. Umiyak? Of course. Of course, umiyak ako. Nagreklamo ba ako? Oh, of course, nagreklamo ako. Sinisi ko ba ang Diyos? Oh, there are times sinisi ko ang Diyos. Ito ba ang speaker mo? Ito ba yung tagapaglingkod mo? Bakit yung mga kasama namin sa Lamplac, may mga negosyo, yung iba manager, tapos ako ganito. Lord naman, paano kita ipagmamalaki pag nagtotok ako? Yung kasi kaisipan ko noon eh. Kasi pag nag-talk ka, kailangan puro blessing. No! Sorry. Kailangan sabihin mo rin po yung sufferings mo na napagwagyan mo dahil sa Diyos. Hindi lang yung puro biyaya. Masarap ngang i-share yung sufferings mo, yung trials mo, yung difficulties mo na talagang dineclare mo na ang Diyos ang gumawa ng paraan. More of trusting God's abundance na hindi tayo pababayaan. One time, guest speaker ako nila Brother Boyet Dumagtoy, one of our leader po sa Lamplac, pero dito na siya naka-stay sa Cebu. He's working with Philippine Coconut Authority. Last week yon nag-talk po ako. And then after ako na speaker, kasi ang talk ko is more on moral and spiritual. Then yung sumunod sa akin speaker is financial literacy from International Marketing Group, IMG. So, naano ako sa kanya na sabi niya, simula nung akala ko nung mapunta ako dito sa ganitong group more on magkapera kasi financial literacy. Hindi. Ang natutunan ko rito, paano magtipid kahit kumikita. Paano ako mag-tithings na uunahin ko lagi ang Diyos. Paano ako magkasya sa pinadadala ng Diyos na simpleng buhay. Sabi ko, wow. Ala ko ang pag-uusapan namin, tungkol sa pagkakaperahan. No? Alam niyo po ba, sabi niya, ito po, kasi CEO na siya. Kategory niya, CEO na. Alam niyo po ba na ang sapatos ko po 3? Isang pandesente na balat at saka 2 rubber shoes. Sabi ko, aray. Ang dami ko sapatos. Sapatos ko siguro mga 20. Kasi nung araw, sabi niya, nung hindi ko pa natutunan, nung hindi pa ako, renewed din kasi, nung hindi pa ako na-renewed. Ako rin, marami akong sapatos Pero pagka hindi mo pala sinusuot, minsan natatanggal yung swelas. Totoo po yun. I-check nyo po. Check po. Double check po. Pagkatapos natin, check mo yung sapatosan mo. Baka sobrang dami na hindi natin nagagamit. Dear friends, ang trust natin is the abundance of God. Na ang Diyos, alam ang nangyayari. Alam ang kailangan niya. Ang kailangan mo at kailangan ko. He never miss. Kayo po, sige po, kayo po. I-review po natin, pabalik. Kailan nag-miss ang Panginoon? Kahit nagreklamo ka, kahit sinisi mo ang Diyos. Kailan po? Di ba?
At this point in time na magkakasama po tayo, na may mga times ba na nag-miss ang Diyos sa buhay po natin? Wala. Sino po ang hindi kumain ng isang araw? Taas ang kamay. Wala. Lahat tayo. Ang sasarap pa nga pinakakain natin. Totoo lang. That's the second. Sabi sa Luke, give what it will be given to you. Pagka dumating po sa atin ng biyaya, sobra, hindi na po para sa atin yun kasi hindi mo na mayayakap. Kaya nga po, ang reality, I have 2 hands, the left and the right. Hindi po sinabi na I have 10 hands. Minsan ang iba, ang sungit. Katulad ko po nung araw, ang sungit ko. Pinaghirapan ko to, bakit ko pamimigay? Nung isang araw po, may dumating dito isang piling na saging. Isang buwig na saging, hindi piling. So, ilang piling yon? Mga 8. Aba, pagdating ng the next day, meron naman dumating na saging. Isang buwig na naman. Dadalawa lang kami ni Sister Emma. Kaya, ano po, yung saging po latundan, hindi naman po lakatan. Naserapan ako. Praise God, nagkaalmoranas ako. Sabi ko, Sister Emma, kasi hindi ka namimigay eh. Pag sobra, mag-isip ka, sino, paano ko i-share? Ganun ang biyaya ng Diyos. Hindi yun na-overwhelm ka, tapos share mo sa community. Ay, alam nyo po, na-bless ako ni Lord abundantly, exceedingly. Pag sinabi mo exceedingly, lagpas eh. Pero ang tanong, yung blessing na dumating sa'yo, na-share mo ba? Doon sa kapatid mo na laging humihingi sa'yo, Kuya, perang 500. Yung kapatid mo, lasinggero, adik, hindi inaayos yung pamilya, walang trabaho. Kuya, 500. Ikaw, bingi ka na. Wala ka narinig. Sabi ng kapatid mo babae, Kuya, sabi ni Bunso, 500 daw. O ikaw nakarinig, di ikaw magbigay. Alam mo, minsan yung gano'n, yung sobra-sobra tayo. When there are things na sobra po, isipin po natin, Lord, bakit mo sobrang binigay sa amin to? Not for the future, kasi po, kung pagkain po yan, mapapanis po yan. Kaya nga po, di ba, tingnan nyo po, yung daily, yung ating Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Baguhin natin, give us this week our weekly bread. Hindi daily bread. Kasi kung weekly bread po, literally, sabihin natin, bread talaga, tinapay. Isang linggo, di ba mapapanis na? 2 linggo, isang buwan, papanis na. Kaya nga daily bread. Pag sobra ang dumating sa atin, meaning you need to share it to others. The third, less of me, alin? Attachment sa mga bagay. So, beep. Ang tamaan po ay matauhan. meron tayo yung attachment. Ako po, attachment ako sa kasuotan nung araw. Ang hilig-hilig ko sa mga signature na gusto ko noon naka-Levi's, gusto ko noon yung pag naninigarilyo ako, gusto ko Blue Seal, no, hindi ako bumibili ng local. Hindi na lang ako maninigarilyo pag local. Yung attachment ba sa mga bagay? Attachment ka sa sakyan. Even sa tao, pag attachment ka sa asawa mo, attachment ka sa kaibigan mo, that's not good. And more of Jesus, how? Freedom of heart. Ibig sabihin, malaya ka. Si Jesus po ay, parang sinasabi, hindi naman sinasabi ni Jesus na yung possession ay masama. Hindi po. Yung ating mga ari-arian, hindi po masama yan. No? But yung sa atin is yung treasure natin, sabi nga, where our treasure is, there our heart is also. Kung saan daw po natin yung ating kayamanan, nandun po ang ating puso. Kaya, dalawa naman kasi ang natin material o ang Diyos. So, dalawang pagpipilian natin. Jesus warned us, when we have possession, begins in control. Pag kinukontrol na po natin.
Last ano po, nung lumindol po ng 6.9, marami po naapektuhan talaga. So, at that time, nasa Hong Kong po ako. Marami po nag-message sa akin na, Brother Vic, kumusta na po kayo? Kanya, naapektuhan po ba kayo sa ano? Kami po sa city, hindi naman kami naapektuhan. So, medyo malaki itong bahay, so hindi kami naapektuhan talaga. So, sabi ko, hindi po kami, okay naman po kami, sister wife, nasa Hong Kong po ako. Pero marami pong affected na nangangailangan po talaga ng tulong. Please pray for them. Tapos isa-isa na, Brother Vic, paano kami tutulong? Pakisend naman yung GCash mo. To be honest po, I gathered almost 100,000 pesos during that time. So lahat po yun, sinend natin doon sa mga different na mga pare para sila na mag-scattered. Alam niyo yung matutuwa ka doon sa generosity ng mga tao. Grabe. Yun siguro yung nature natin mga Pilipino na matulungin tayo, especially pagdating po ng emergency o meron pong sakuna o meron po mga pangyayari na kailangan magtulong-tulungan ng bawat sa atin. So giving, help us to remember what matter most. Kung ano yung talaga importante pag nagbibigay ka, no? Tapos pag nagbibigay ka, parang pinalalaya mo yung puso mo. It free our hearts and the true joy. In giving po, napakasarap po yung, ewan ko, sa totoo lang, matanong ko po, no, yung tayo po, sino po sa atin nagta-tithings religiously? Mabigat, di po ba? Mabigat po, sa totoo lang, mabigat. To be honest with you, sumasala ako. Masala kami. Ibig sabihin, hindi namin talaga na isa katuparan yung buong buo. But I've learned something from that speaker. He is not a speaker in the renewal. He's just a speaker in the corporate. But he is honestly giving tithes to the Lord. In-explain niya yung sabi niya is 10, 20, 70. 10, 20, 70. Pagkaroon daw meron siya na-receive sweldo niya o kinita niya, immediately ang 10% nakaseparate. That's my tithings. Separate na. Tapos dinidivide niya yun doon sa parokya nila, doon sa community nila, saka sa isang parang merong kawanggawa na inaanuhan niya. Then 20% is savings or for investment. And then yung 70%, yun yung aming gagastusin. Minsan wala tayong ganun eh. Minsan mauuna sa atin yung gastos. Di ba? Gastos. Tapos wala na, naubos na, wala na rin savings. At lalo na rin walang tithings. Try po, subukan nyo po, yung religiously mag-tithings tayo. Yung natatanggap mo, yung kahit binigay sa'yo o sweldo mo, kapatid, alisin mo yung una yung 10%. I tell you, literally po, sabi ko sa inyo, ang abundant po ng Panginoon, bubuhos at bubuhos. Hindi magkukulang ang Panginoon sa bawat sa atin. Last, number 4. Less of me, living only on myself, for myself. Yung nabubuhay ka na para sa sarili mo lang, wala kang kapwa, even nga kapatid mo, wala kang pakialam. One time, nag-talk ako sa Marikina, meron pong mag-asawa na lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Vic, bakit po ganun? Lahat po ng nakakagalit ko, lahat po ng nakakaaway ko po, may mga masamang nangyayari. Sabi ko, bakit pinagdasal mo ba? Lahat ba sila? Hindi naman. Sabi niya, parang guilty po ako. Bakit ka nagigilty? Sabi ko sa kanya, kasi po, ganun. Marami ako natutunan na kailangan pala iwasan mo yung may kaaway ka, may kakwang ka. Tapos nagsalita po yung kapatid, yung husband. Sabi niya, Brad, sa totoo lang, even yung sister niya, kapitbahay namin, 2 taon na silang hindi nag-uusap. Kasi ang gusto niya, sarili lang niya. Yun yung isang bagay na sobrang makasarili. And even in material things, no? Remember this, that the Lord gave everything. He gave everything. Jesus gave everything for us. Even His life.
for you, for us, for each and every one of us. Na kahit sa ating pong buhay, kapatid, no? Pagka po natutunan natin sa sarili natin na aasa tayo sa Panginoon, na ang Panginoon di tayo kalilimutan, na ang Panginoon lagi tayong pupunuin, sigurado ko po, matututo tayong magbigay. Yung less of us. When we give, no, especially through our tithes, offering, or helping others, brothers and sisters, we show that we love Jesus really. Yung totoong pong mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong manghinayang. I tell you, brothers and sisters, personal testimony ko po, the more na, mahigpit ka, the more mas dumarating lagi yung may kailangan ka. Parang hindi enough. Parang laging kulang. Parang lagi ka may hinahanap. Pero kung ang trust mo sa Kanya talaga lahat, na naniniwala ka, nagtitiwala ka, na ang Diyos ipupulpil ang lahat. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. We are the son and daughters of God. And if we are the son and daughters of God, my dear brothers and sisters, paano kung ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa atin. Ang Diyos ang lahat na nagbibigay sa bawat. Ako nga po, maano ko po eh. Kasi na-renewed po ako at the age of 26. I'm now 65 years old. You know, brothers and sisters, ako po'y sakiting tao. May epileptic ako. May kung ano-anong nararamdaman dati. Kaya nga, ang sarap eh. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Kasi at the age of 26, na-renewed ako. So, immediately, napigil ka agad yung bisyo. Naalis na kagad. So, at this point in time, 65, to be honest po, wala pa akong operasyon. Hindi pa ako na-opera. And that's yung sinasabi na meron po akong epileptic, meron akong sakit sa puso. Noong 2050 po, natagpuan po ng Panginoon na yung puso ko po, yung arteries ko po, ay meron pong 3 ugat na malalaki ang butas. At meron ding isang ugat na maliit lang. Kinreate ng Panginoon para i-supply. Alam ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng bawat sa atin. At hindi po siya magkukulang. Less of me, more of Jesus means, number 1, less fear, more trust. Number 2, less control, more surrender. Number 3, less keeping, more sharing. Less pride, more love. When Jesus is the person in our life, brothers and sisters, generously, no, comes naturally because God loves us and He will give us always. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, teach us to trust You more than ourselves, O Lord God. May our time, our talent, and our resources reflect Your love, O Lord God. Help us to live not for what we keep, O Lord God. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mother Mary, amen and amen. The name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.